mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang pag-aaral po ng salita ng Diyos ay nagmumula po dito po sa Door of Faith Church Bukal sa Calamba, Laguna. Sa pangunguna po ng aming Pastor Jeriel Manansala and Pastora Ril Manansala. At sa amin pong District Supervisor, Pastora Cheryl Manansala. Blessed morning po at isang kagalakan po sa aking puso na tayo po ay makapag-aral ng salita ng Diyos na bagamat tayo po ay nasa iba't ibang lugar, tayo po ay magkakasamang mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya bago po tayo mag-start, tayo po ay bumati ng blessed morning po sa ating comment section at pwede din po natin itong i-share sa ating pong mga ka-church, itong pong devotion po na ito. Blessed morning po. At bago po tayo magpaumpisa sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay umawit sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Hallelujah. Praise you, Lord God. Walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigang kaagapay at matatakbuhan. Diyos na laging nakalaan, kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. Sa bawat araw, ang aming minanasa. Sa aming buhay, bibigyang kaluguran. Pararangalan ninyo, dakilang pangalan. Aming Diyos, na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigang kaagapay at matatakbuhan. Diyos na laging nakalaan, kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. Sa bawat araw, ang aming minanasa. Sa aming buhay, bibigyang kaluguran. Pararangalan ninyo, dakilang pangalan. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. Sa bawat araw, ang aming minanasa. Sa aming buhay,
salamat nga po, Panginoon, dahil tunay po, Lord God, na kayo ang aming pag-asa. Sa inyo lamang po kami, Panginoon, lumalapit at nananampalataya. Hallelujah. Panginoon, patuloy ko pong dinadalangin ang gawaing ito. Kayo po yung patuloy na sumama sa bawat isa sa amin. At Lord God, sa salita niyo na maihahayag ngayong umaga, Lord God, kayo po yung patuloy na magturo sa puso ng bawat isa sa amin. At buksan po namin yung aming tainga, Lord God, ang aming puso, Lord God, na anuman po yung salita niyong maihayag, Panginoon, turuan niyo po kami. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon at sa pribilehiyo, Lord God, na kami ay laging makapag-aral ng inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang gawaing ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. At blessed morning po muli sa bawat isa sa atin. Amen. Tayo po ay mag-aaral na muli ng salita ng Diyos at lagi pong isang kagalakan sa atin na tayo po ay makapag-aral ng salita ng Diyos. Amen po ba? And ngayong umaga pong ito ay pag-aaralan po natin yung buhay ng dalawang hari na kilalang kilala po natin. At alam po natin sa paglilingkod natin sa Panginoon na binigyan po tayo ng Panginoon na pribilehiyo na tayo po ay makapaglingkod sa Kanya. At alam ko po, karamihan po dito ay nagsiserve na po sa ating church, na tayo po ay nagmi-ministeryo. Na alam po natin na kahit tayo ay hindi karapat-dapat at yung parang tingin natin sa ating sarili bago tayo tawagin ng Panginoon na parang ang liit-liit natin or parang hindi tayo able to serve God, but tayo po ay naririto, binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na tayo po ay maglingkod sa Kanya. At sa paglilingkod po natin sa Panginoon, meron po tayong mga nararanasan na mga failure. Alam ko po ng bawat isa sa atin talagang hindi naging perpekto yung paglilingkod sa Panginoon. Pero sa kabila po ng lahat ng iyon, meron pong pagtuturo ang Panginoon. Lagi po tayong kinokorek ng Panginoon. Kaya po ngayon nakikinig tayo ng salita ng Diyos dahil meron pong tinuturo sa atin ng Panginoon. At kagaya nga po ng nabanggit ko kanina, meron po tayong pag-uusapan sa buhay po ng dalawang hari na kilalang kilala na po natin. At ito po ay si Haring Saul at si Haring David. Sa buhay po nila, pag-aaralan po natin kung paano po yung naging response nila sa Panginoon na sa kabila ng failure na yon, how they response to God, at doon sa tugon nila sa Panginoon, paano po ba tayo matututo at paano po ba tayo tinuturuan ng Panginoon. Yan. At ngayon po, ang una po nating pag-aaralan ay yung buhay po ni King Saul. King Saul. At dito po sa istoryang ito ni King Saul, mababasa po natin ito sa 1 Samuel chapter 15. Yan. Dito po natin mababasa yung panahon na si King Saul ay hindi sumunod sa Panginoon or nagkasala sa Panginoon. Sabi dito, basahin ko po simula verse 1. Sabi dito, sinabi ni Samuel kay Saul, isinugo ako ng Panginoon para pahiran ka ng langis at ipakita sa mga mamamayan ng Israel na ikaw ang pinili niyang hari. Pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Ako ang makapangyarihang Panginoon, parurusahan ko ang mga Amalekita dahil sa pagsalakay nila sa mga Israelita nang inilabas ko sila sa Ehipto. Salakayin ninyo ang mga Amalekita, lipunin ninyo ng lubusan ng lahat ng naroroon, patayin nyo silang lahat, mga lalaki, babae, bata, at mga sanggol, pati na rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo, at mga asno. Dito po sa
una nating binasa, nakita po natin na merong instruction kay Saul ang Panginoon na lipulin nila yung Amalekita at lipunin ng lubusan lahat ng naroroon. Pero sa mga susunod na talata, alam po natin na hindi sinunod ni Saul totally kung ano yung instruction ng Panginoon sa kanya. At dahil doon sa hindi pagsunod ni Saul sa instruction ng Panginoon, sabi po dito sa verse 10, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Nalulungkot ako na ginawa kong hari si Saul, sapagkat tinalikuran niya ako at hindi sinunod ang utos ko." Nang marinig ito ni Samuel, labis siyang nabagabag at nanalangin siya sa Panginoon ng buong magdamag. Look down po tayo sa verse 13. Pinuntahan ni Samuel si Saul at nang magkita sila, binati niya si Saul, "Pagpalain ka sana ng Panginoon, sinunod ko ang mga utos ng Panginoon." Dito po makita natin talagang nagmalaki pa si Saul. Pero sinabi ni Samuel, "Kung totoong sinunod mo ang utos ng Panginoon, bakit may naririnig akong ingay ng mga tupa at unga ng mga baka?" Sumagot si Saul, "Ang mga iyon ay pinakamagandang tupa at mga baka, dala ng mga sundalo galing sa mga Amalekita. Hindi nila pinatay dahil iaalay nila sa Panginoon na iyong Diyos. Pero maliban sa mga iyon, pinatay naming lahat." Malinaw po ang instruction ng Panginoon kay Saul. Pero ang ginawa ni Saul ay ginawa niya yung paraan niya, hindi yung paraan ng Panginoon. At nung sinabi na sa kanya ni Samuel na hindi nalugod sa kanya, hindi nalugod ang Panginoon sa ginawa niya, nagdahilan pa siya. 'Di ba po? Makikita natin dito na ano ba yung pandinig na meron si Saul sa Panginoon. Marahil kaya mas sinunod niya ginawa niya yung paraan niya kasi hindi talaga yung Panginoon yung nais niyang malugod dun sa ginagawa niya. At ang nais niyang malugod ay yung sarili lamang niya. At makikita po natin dito sa buhay ni Saul, dun sa ginawa niyang yon, nakita natin kung paano siya nagmamataas. Imbis na humingi siya ng tawa dahil alam naman niya yung instruction ng Panginoon, meron pa siyang pagmamalaki at talagang nagdahilan pa siya na hindi Samuel, ang ginawa namin ay para mas maghandog sa Panginoon. Yung puso po na meron si Saul is a man who allowed his heart to be filled with pride, jealousy, fear, disobedience, and angry that revealed his lack of faith in God. Talagang wala siyang pananampalataya sa Panginoon. Bakit? Kasi sinunod niya nga po yung gusto niya, yung naisin niya, ang ginawa niya, hindi ang Panginoon yung napaluguran, kundi ang sarili niya lamang. Talagang yung buhay na meron si Saul ay yung buhay na merong nagmamataas, yung nagmamataas talaga sa Panginoon. Dito po sa buhay ni Saul, tinuturuan po tayo ng Panginoon kung sa bawat paglilingkod pa natin sa Panginoon, talaga po bang ang Panginoon yung napapaluguran natin or ang nais lamang po natin mapaluguran yung sarili lang natin. Let's check our heart, let's check our motives. Alam ko po minsan talaga pag tayo po ay nandun na sa posisyon ng paglilingkod, yung alam nyo po yun, yung nararanasan na talaga natin na unti-unti na inaangat ng Panginoon yung estado ng paglilingkod natin. Na madalas marami tayong ginagawa sa ministry. At madalas marami po tayong ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Pero yung paglilingkod po ba nating iyon ay talagang ang Panginoon yung napapaluguran? Or ang sarili lang po natin na once na sinita na tayo ng ating mga pastor, yung ating mga tagapanguna, nagraratilate na yung puso natin. Kung paano po tayo mag-respond sa mga pagtuturo sa atin.
ayun po yung i-check po natin sa sarili natin na madalas nasabihan lang tayo, tapos minsan ang dami na po nating dahilan. I-check po natin yung sarili natin sa mga ganong response po natin. Una sa Panginoon at pangalawa sa mga lingkod po ng Panginoon na pinagkatiwala sa atin. Isa pong pribilehiyo na may mga tao po na nagko-correct sa atin, na may nagtuturo sa atin, kaya lagi po natin i-check kung paano po tayo mag-response dun sa pagtuturo niya. At dito po natin makikita yung response ni Haring David. Ni Haring David dun sa kasalanang nagawa niya. Alam po natin, hindi ko na po babasahin yung buong storya. Pero dun po sa 2 Samuel, sa chapter 11 po, doon natin mababasa kung paano nagkasala si David kay Bathsheba, kung sa pamamagitan ni Bathsheba, yung nagkasala siya sa Panginoon. At nung panahon na pinuntahan siya ni Propeta Nathan, alam natin na talagang doon siya nirebuke ng Panginoon. Doon siya nirebuke. At sa pagre-rebuke sa kanya ni Nathan, ito po yung naging response niya. Sabi dito sa 2 Samuel chapter 12 verse 13, sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako sa Panginoon. Di ba po, dito po mababasa natin na talagang nung time na sinabi ni Nathan yung kasalanan ginawa niya, ang naging response niya talagang nagkasala ako sa Panginoon. At mababasa po natin yon yung sa Psalms 51, kung paano talaga nagsusumamo si David dun sa pagkakasala na ginawa niya. Diba po? Na talagang alam niya sa sarili niya na nagkasala siya sa Panginoon. He admit it. Kaya 'di ba po, kilala natin talaga si David na he is a man after God's own heart. Kasi talagang yung pagsusumamo niya at paghingi niya ng tawad dun sa kasalanang nagawa niya, talagang nagsusumamo siya na, Panginoon, nagkasala ako sa inyo. Panginoon, patawarin niyo ako. Ganun po ba yung response natin pag tayo po ay tinuturuan ng Panginoon? Sabi ko nga po, hindi po perpekto lagi ang paglilingkod natin sa Panginoon, pero ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin yung talagang laging handang magpakumbaba, laging handang humingi ng tawad sa Kanya. At sa gayon po, talagang nakita natin kung paano si David ay naging approve sa Panginoon at si Saul ay hindi. Di ba po, yung buhay nila, si David ay hindi perpekto. Parehas silang nagkasala. Parehas silang nakagawa ng pagkakamali sa Panginoon. Pero, si David po ay naging approve sa Panginoon at si Saul ay hindi. Kaya dito po, sa pagtuturo sa atin ng Panginoon, sa buhay paglilingkod natin, lagi po natin i-check yung sarili natin. Lagi po tayo magpakumbaba sa Panginoon. Lagi pong yung puso natin sa paglapit sa Panginoon ay yung laging handang magpaturo, yung laging handang magpakorek dun po sa tinuturo ng Panginoon. At sa paglilingkod po natin, alam po natin na maraming mga pagsubok at minsan talaga hindi naman natin kayang maging perpekto sa paglilingkod natin dahil we are in a sinful nature. Tayo po ay nasa katawang panlupa pa, na hindi po talaga natin mag-aagawang maging perpekto. Pero ang hinahanap po na sa atin ng Panginoon kung paano po yung puso natin ay talagang magiging mapagpaturo sa Panginoon. Handang laging makinig, handang laging magpaturo sa Panginoon. Amen po. Tayo po ba ay handang magpaturo sa Panginoon? Amen. Alam ko po, kaya po tayo talagang nagtsatsaga or talagang nagsusumikap na mag-aral ng salita ng Diyos dahil talagang nais natin na tayo ay turuan ng Panginoon, na minsan kahit parang paulit-ulit yung mensahe ng Panginoon, pero sa totoong Kristiyano, ito ay laging bago. Ito ay laging sariwa sa ating buhay.
Kasi bakit talagang nagnanasa yung puso natin na tayo ay turuan ng Panginoon? Dahil wala naman tayong ibang wala naman talaga tayong ibang nasa sa buhay na ito kundi yung mapaluguran yung Panginoon. Amen po. And tayo nga po ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya kung sa paglilingkod po natin sa Panginoon, talagang naisip na natin na gawin yung bagay na nakalulugod sa Kanya. Sabi nga po, nahihirapan na lang din naman tayo. Mahirapan na tayo sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Amen po. Kung nagtitiis tayo, magtiis na rin tayo sa kalooban ng Panginoon. Hindi yung nagtitiis tayo sa kasalanan. Magtiis tayo dun sa bagay na pinapagawa ng Panginoon. And alam ko po sa paglilingkod nyo, napakasarap at napakagalakan po sa atin na tayo po ay nagtitiis na kahit na minsan we are struggling sa pagpunta sa church, sa mga pamasahe, o kaya po yung iba po talagang nagnanasa na makapagbigay sa Panginoon na kahit minsan yun na lamang po yung natitirang pera sa bulsa nila, ibinibigay pa nila. Bakit? Kasi yun talaga yung yung pagtitiis. Yung sa mga paghayo po natin, madalas tayo pa po yung nagbibigay sa mga sineshare natin, di ba po? At yung lahat ng yun ay parte ng pagtitiis natin sa Panginoon, parte ng pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon. Kaya kahit mahirap po, kahit na alam ko po na ang bawat isa sa atin ay maraming dinadala sa personal natin, pero yung pagtitiis po sa kalooban ng Panginoon, yung pagtitiis na ginagawa yung kalooban ng Panginoon, isang kagalakan na sa atin. At isipin pa lamang po natin that we are not privileged. Hindi tayo laging karapat-dapat na maglingkod sa Kanya, pero lagi niya po tayong pinaging dapat. At nawawag pong mangyari sa buhay natin yung nangyari kay Haring Saul, na ang dami ng mga pakikipaglaban niya, ang dami ng mga ginawa niya sa Panginoon, na sinasabi niya ginawa niya sa Panginoon, but the end of his life, hindi siya naging approved sa Lord. Di ba po, ang sakit no, na ang dami ng mga pagtitiis na ginawa natin, ang dami nating mga pagsisakripisyo na ginagawa natin sa ministeryo, but at the end of our life pala, hindi pala naging approved sa Panginoon. Di ba po, parang ang sakit po nun. Kaya ngayon pa lamang po, lagi nating i-check po yung ating sarili, na tayo po ay maging na yung mga ginagawa po natin sa pagmiministeryo sa Panginoon ay alam po natin na ito po ay ginagawa natin para sa Panginoon. Kaya ang isang Kristiyano po na talagang gumagawa ng kalooban ng Panginoon, makikita po pa talaga natin dito yung pagpapakumbabang puso, yung laging handang magpaturo, lalo na po sa mga leader na itinalaga sa atin ng Panginoon. Check din po natin kung paano po tayo mag-respond sa pagtuturo nila, or baka minsan nagmamalaki na tayo dahil sa dunong na meron tayo, na minsan nakalimutan na natin na merong pala tayong tagapagturo dahil madalas masyado na tayong matalino. Kaya i-check din po natin yun, yung relationship first, yung relationship po natin sa Panginoon, at pangalawa, yung relationship po natin sa leader natin at sa mga kapwa Kristiyano natin, kung paano po yung relasyon natin sa kanila. At doon po natin makikita na talagang lumalakad tayo sa kalooban ng Diyos. Dahil kung totoo po at tama talaga yung relasyon natin sa Panginoon, susunod na lamang po yung sa ibang bagay. Kaya lagi po tayong magpakorek at magpakumbaba sa Panginoon. Amen po. At masarap pong turuan ng Panginoon. Amen po. Masarap pong laging i-correct ng Panginoon na pag may nakita tayong mali sa buhay natin, talagang kinokorek ng Panginoon. Alam ko po, masakit po yun sa kalooban. Parang ang hirap sumunod. Pero pag alam mo sa sarili mo at yung alam ng spirito mo na ito yung kalooban ng Panginoon, talagang nagagalak. Meron ding kagalakan inside of us na alam natin na tayo ay sumusunod sa Panginoon.
Ayun po, salamat po sa bawat isa na naririto, sa bawat isa na nakinig ng salita ng Diyos. Alam ko po, tayo po ay tinuruan muli ng salita ng Diyos. At araw-araw tinuturuan ng salita ng Diyos. Amen po. Kaya, sa ngayon po, tayo po ay magpangwakas na panalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa salita niyo na naihayag ngayong umagang ito. Tunay nga po, Lord God, na yung buhay namin ay hindi perpekto. Na kami po ay madalas nagpe-fail, Lord God, sa paglilingkod sa inyo. Pero Panginoon, ang nasa po ng aming puso, na lagi niyo po kaming turuan, Lord God. Ano man po, Panginoon, yung hindi matuwid sa aming pamumuhay, Lord God, turuan niyo po kami, ituwid niyo po yung aming pamumuhay. At Lord God, alam po namin, Panginoon, na kahit mahirap, Lord God, maraming pagtitiis sa aming paglilingkod, ang ninanasa po ng aming puso ay masunod palagi ang inyong kalooban. Salamat po, Panginoon, sa salita niyo na naihayag ngayong umagang ito. At Lord God, sa mga susunod pa namin gagawin, Lord God, kayo po yung patuloy na magbigay kalakasan sa amin. Lagi po namin naisin, Lord God, na masunod yung kalooban niyo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa inyo po namin pinagkakatiwala pa ang mga susunod namin gagawin. Ito po ang amin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po muli sa bawat isa sa atin.